Mga woke nanonood dito, manahimik kayong lahat. Hindi nyo alam kung paano maging magulang. Wala kayong alam kasi maaari kayo ay rebelde na mga anak. Kaya kung nagkita sila, good na rin yun. Pero hindi yun. Dapat hindi sinusuportahan yung endorsement niyan. Ano po promote niya sa bayan? Ano po promote niya sa kanyang mga endorsement? Ang sa maging suwail na anak? Hindi man perfect yung mga buhay-buhay natin. Pero never kaming nagtaas ng boses sa aming mga magulang kahit hindi na ibigay yung mga dapat sa amin. Kasi kung ako magulang ng pambansang kipay, hihilain ko yung kipay niyan eh. Ikaw gaga ka. Punyeta ka, eksena ka, di ba? Respeto mo yung magulang no matter what. You can wait. Huwag ka umepal. Oh, ganun talaga mga palangga. Galit ako, nanay ako eh. Ramdam ko yung sakit ng magulang ng lolo at lola. Kaya don't praise that guy. 2 ginto? Utangay ng ginto na yan. Ano yung nanalo sa dyan sa Olympics na yan? Yumaman ba Pilipinas? Hindi nyo i-praise kung mga matitinong bata. Yan, pinagpalit ang kepay kaysa sa magulang. Galit ako palangga. I'm serious. Hindi ko maano yung sarili ko, hindi ko mapigilan. Well, sabi nila, huwag kayong makialam kasi family yan. Oh, really? Oy, yung perang binigay sa kanya, pera natin. Pera nyo, pera ng bayan. Kaya may karapatan kaming magngalngal. Galit na galit eh. Well, actually, noon ko pa ito napanood, yung mga first week of August na dumating na ang mga atleta sa ating bansa. Pinalampas ko lang, hindi ako nagbigay ng parang wala akong interes. Kaninang umaga, while I am on duty, dumaan uli itong video ni Miss Maharlika. Tapos, pero hindi galing mismo sa kanyang channel, pero galing sa certain vlogger na nireactionan niya rin ito si Miss Maharlika na nagbigay din ng pahaya. Alam mo naman si Miss Maharlika, pag nagagalit, yung emosyon niya talagang lumalabas. Totoong emosyon yon dahil isa siyang nanay at ramdam niya yung sakit o kirot ng isang ina na nabalakura ng isang anak. Yun na nga, nagkaroon ako ng interest na i-download o i-screen record itong kay Maharlika statement. At ito na nga, dumating na ako sa puntong ito na I would like to add up. Doon sabi ko na rin ito noon sa pangalawa kong vlog siguro yun, nag-react din ako na sinabi ko na may karapatan din tayo magbigay ng ating mga pahayag dito sa pamilyang ito at hindi ito pagmamarites kundi pagbibigay natin ng puna dahil nga totoo yung sinasabi ni Miss Maharlika. Ewan ko lang kung sino sa amin ang nauna, kung siya ba o ako na nagsabi ako na ang perang binigay kay Carlos Yulo at sa iba pang mga atleta natin na umattend ng welcome party na ibinigay sa kanya ng Pangulong Bongbong Marcos ay hindi ito pera ng bulsa ng ating presidente. Ito po ay perang nanggaling sa mga taxpayer at mga OFW remittances. Kaya sabi ko nga, totoo nga talaga yung sinabi ko na we have the right to react, we have the right to say our opinion kasi totoo naman talaga, hindi ito galing sa pribadong tao. Kaya naman, itong binibigyan ng parangal o binibigyan ng reward na 20 million na si Carlos, dapat lang magkaroon talaga siya ng delikadesa. Kasi kung napagtagumpayan niya yung Olympics 2024 as gymnasts title, deserve talaga niya yan at wala namang kokontra dyan. Kaya lang, ang perang kinuha na ipinamigay sa kanila, lalo na sa kanya na 20 million, ay galing sa kaban ng ating bayan at ang kaban ng bayan ay galing sa mga taxpayer at mga OFW remittances. Bahala kayo kung magalit kayo sa akin o sa sino mang mga vlogger na nagbibigay payo sa ugali ni Carlos at ni Chloe.
Pero kami maninindigan kami na ito talaga ito yung aming karapatan. Buti nga hindi pa ako galit dyan hindi pa ako galit dun sa sinabi ko na taxpayers money yan at OFW remittances. Si Ms. Maharlika talaga, nakita niyo naman kung gaano ka-expressive sa kanyang emosyon. Hindi mapigil ang kanyang galit talaga, di ba? Though political blogger to, nagulat talaga ako na pati kay Carlos Yulo ay pinatos niya na rin. Nagulat ako na natawa ako. Anyway guys, isa pa sa napansin ko, itong kay Luis Manzano interview, may mga highlights na napapanood natin sa iba't ibang mga reels o mga accounts sa reels o sa TikTok. Yung mga highlights na galing sa interview ni Luis Manzano kay Chloe. At meron ako napanood na first time daw ito ni Chloe nagpa-unlock. Meron akong napanood din na dumaan din sa aking newsfeed na nagla-live selling si Miss Angelica, yung mama ni Carlos, Mrs. Angelica. Nanood si Carlos Yulo, yung account na Carlos Yulo Official. So, meron doon nag-react na baka daw dummy account or fake account. Pero, totoong account ni Carlos Yulo. At marami rin ang mga nagsasabi na it was not Carlos Yulo who is watching, but it was Chloe who is using the account of Carlos, and she's the one watching Mrs. Angelica's live selling. Ano ko naman doon, ang pumasok sa isipan ko ay whoever you are, Carlos ka man o Chloe ka man na nanonood ka sa live selling ni Mrs. Angelica, isa lang ang ibig sabihin niya, nakokonsensya na kayo sa mga pinaggagawa ninyo. Inuusig na kayo ng inyong mga konsensya. Kaya nag-check and balance na kayo sa mga inabandonan ninyong mga magulang. Kasi kung hindi kayo nakokonsensya, hindi kayo mag-i-stock sa account ng may account. Ganun lang yun di ba? Yung taong umaayaw, yung taong inaayawan nila ay yung taong pinapanood nila. Well, it's a good move if you all guys are now realizing your mistakes. Baka naman ito na yung sign na magpapakumbaba na kayo at lalapitan nyo na ang kanya-kanya ninyong mga pamilya at maging totoo kayong ambassador. Kasi ang ambassador na tinatawag ay dapat hindi ka galit sa mga magulang mo. Dapat ikaw yung role model para sa iba pang pamilya para lalo kayong hangaan. So I would suggest na lumapit kayo sa mga magulang niyo, puntahan ninyo para mas lalong kompleto yung inyong kaligayahan, mas lalong kompleto yung inyong basbas o mga biyaya na nanggagaling sa iba't ibang tao na ginamit lang naman itong mga taong itong instrumento para meron kayong sa mga tinatamasa ninyo ngayon. Wala kayong mag-countdown kung kailan kayo pupunta kasi nasa huli talaga yung pagsisisi. Hindi nyo na yan mababalikan o hindi na maibabalik kung ano man ang mangyari sa bawat isa sa inyo, knock on the wood. Hindi man sa inyo, kundi sa mga magulang ninyo. Kaya dapat ngayon pa lang, bumawi na kayo, magpakabuting anak na kayo dahil wala namang mawawala kung magpapakumbaba kayo. Hindi naman mananakaw yung title mo, Carlos Yulo, as the gymnast winner kung magpapakababa ka doon sa level ng pagiging anak. Mrs. Angelica is now done. She already made her public apology. It's your part now to accept the apology and then reach them out. Go home. Yun po, yung si Chloe, kung ayaw niya magpakumbaba at ayaw niya puntahan ng magulang niya, wag ka nang magpadamay pa. Go to your house, go home, at i-share mo naman yung tagumpay mo. Huwag mo ipagdamot yan. Lang yan, dumadaan lang yan sa'yo, hindi permanente yan. Mahalaga pa rin ang magulang kaysa sa ibang tao. No matter what, ang magulang ay magulang. Kawawa naman yung tatay at nanay mo na durug na ang puso nila. Hindi man makikita sa social media
sa araw-araw nilang life, behind the camera, for sure, nasasaktan pa rin talaga sila hanggang ngayon. Sayang yung mga pagkakataon, simba ko lang mapano sila o kayo, huli na ang pagsisisi. Mas masarap pa rin ang mamuhay na mabuti kang tao kaysa sa nabubuhay ka sa takot. Hindi ko alam kung may paniniwala po ba kayo sa Panginoon. Mukhang hindi kayo takot. Mukhang wala kayong kinatatakutan. Kasi kung takot kayo at meron kayong Diyos na kinatatakutan, kayo ay hindi nyo matitiis ang inyong mga magulang. Pero mukhang hindi na kayo natatakot sa pinagagawa ninyo, kaya patuloy pa rin kayo nagiging matigas. At hindi kayo nagpapatinag sa sindak ng mga netizens sa inyo. Babalikan ko lang yung interview ni Luis Manzano sa kay Chloe. Hindi ko talaga gusto. Hindi ako nanood. Yung mga snaps lang, yung mga short clips lang na mapapanood mo sa Reels. Kahit hindi mo i-play yan, talagang pag dumaan yan sa feeds mo ay makikita mo at mapapanood mo yung conversation, short conversation. Wala kang makikitang moral lesson. That was not supposed to be happen kasi hindi dapat pagka-ambassador, kasi ambassador silang dalawa sa Urban Smile. Dapat pag ganyan na ambassador kayo ay you should play the good role model in the community and in our country. Hindi talaga ang tao nasisiyahan sa inyong mga pinuportray ngayon. Wala kayong values na maituturo sa inyong mga henerasyon, lalo na sa mga kabataan, dahil puro galit ang nangingibabaw ngayon. Kung puro galit sa inyo, darating ang panahon, lalagapak din kayo. So yun lamang po, maraming salamat. Pasensya na, medyo mahaba-haba na naman itong ating video. At sa mga bashers, kung dadaan kayo sa wall ng may wall o sa vlog ng may vlog, siguraduhin ninyo na ang inyong ibabash ay hindi babalik sa inyo, dahil kung mambabash lang kayo sa mga hosts at sumasang-ayon kayo sa pinagagawa nitong dalawang suwain, ay magsama-sama kayo. So maraming salamat po at sana ay pagpalain tayo. God bless and thank you for watching.